Mga awit ika-61 hanggang ika-64 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga awiting tungkol sa pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos, panalangin para sa hari, paghihintay sa kanyang katarungan. Mga awit ika-61 kabanata, panalangin upang ingatan ng Diyos. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin, inyo pong pakinggan ang aking hinaing. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako ay ingatan. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. Sa inyo pong tolda ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay. Sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako ng gayoy maligtas. Lahat kong pangako, O Diyos, iyong alam, at aba mong lingkod, tunay na binigyan ng mga pamana na iyong inilaan sa nagpaparangal sa iyong pangalan. Ang buhay ng hari sana'y pahabain, bayaang ang buhay niya'y patagalin. Paghahari niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay. Kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay. At kung magkagayon kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw. Mga awit ika-62 kabanata, pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sino man na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader siya'y ibagsak, gaya ng bakod siya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siya ay sirain, sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsinungaling inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa panghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Hindi na miminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan, at di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sino mang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Mga awit, ika-63 kabanata, pananabik sa presensya ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sangtuaryo ikay aking mapagmasdan, at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang.
Kasama ng mga tapat magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Mga awit ika-64 na kabanata, panalangin upang ingatan ng Diyos. O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan, niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palasong iniaasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya ay mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasuri di magpapabaya, walang abog-abog sila'y tutudlait susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin at ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag.